channel. So for today's video, tutuparin na natin yung pinangako natin dun sa previous nating video na yung sa mga nagtanong kung paano ako nakarating dito. So habang hinahanap ko yung mga requirements para masabi natin sa kanila, although hindi po talaga ito yung tamang explanation, or kumbaga ano lang siya, kumbaga mga tips or mga yung na-experience ko lang, yung base sa experience ko yun. Pero hindi ko po sure kung 100% na tama ba yung pagka-explain ko. So nasaan na ba iyon? Hindi prepared si ate. Gumagawa-gawa ng video na hindi naman prepared. Ano ba iyan? So alam niyo po guys, isa sa mga dahilan kung bakit ako nandito sa Turkey at kung paano ako nakarating dito sa Turkey, gawa po, ang asawa ko ay isang Turkish nationality. So, nagtrabaho po ako dati sa Kuwait ng almost 11 years. So, medyo matagal-tagal po tayong nawala sa bansang sinilangan. So, ganito po yun guys, especially doon kay Michelle. Michelle nga din, Michelle talaga yung pangalan niya. Especially doon kay Michelle, nagtatanong kung paano ako nakarating dito. So, yung pre-nasis namin tong visa ko, papunta rito is family unification purpose. Kasi that time, during pandemic, walang tourist visa. Although sinabi ko talaga kay Mr. nung time na yun na gusto ko lang na tourist visa yung entry namin dito or entry ko dito. Gawa nga po ng parang gusto ko bang mangibang bansa ulit kami. So, at saka ano din, financial din kasi pag ganitong family reunification visa or family unification purpose is medyo meron po siyang pagdating sa Pinas, okay po, parehas lang sila ng ng amount. Pero pagdating dito, mas mahal siya kasi kailangan mo na magpa-ID doon sa mo, sa residence ID mo, yung parang ganun. So yun, depende yun kung ilang taon yung kukunin mo, may 1 year, 2 years, or 1 year, 2, yung iba may 6 months pa nga daw. Hindi, based din doon sa tawag nito, sa kwento ng asawa ko, kasi isa sa mga staff niya nakapag-asawa ng Syrian. So ang binigay sa kanila ng dito sa government nila dito 6 months lang, tapos pina-exit pa siya ng bansa nila. So thanks God, sa akin naman direct siya ng 3 years. So medyo may kamahalan din para sa amin na mahirap lang at sakto lang yung kita. So medyo malaki na yung halaga para sa amin. So yun ang sinabi ko sa asawa ko na tourist visa muna. So hindi pumayag, kumbaga hindi inano ng Turkish Embassy sa Pilipinas, gawa nga ng nakaband ang tourist dito sa Turkey. So yun yung visa, yun yung second option na ginawa namin para lang talaga ako makapunta dito sa Turkey. Although marriage naman talaga kami, kasal talaga kami. So, yun. Ito po yung mga guys, yung mga requirements. Sa marriage registration, ayan po siya. Yan. So, basahin ko para ma-clear. DFA, Authenticated Apostille Marriage Certificate. DFA, Authenticated Apostille Birth Certificate para sa akin. Tapos, DFA din, Authenticated Apostille Sinumar para sa akin din. So, kung nagtataka kayo, bakit merong Sinumar tapos marriage na kami? Opo, isa po siya sa mga requirements talaga. Kaya, naguluhan din po ako nung time na yun, nung nakita ko nga to si requirements na Sinumar. So, sabi ko sa kanya, sana ko hahanap ng Sinumar na kasal na tayo. Sabi ko ganoon sa kanya, wala na akong record sa PSA na Sinumar. Kasi nga, yung Sinumar, di ba, para lang yun sa mga single. So, nagkalkal si ate,
At ito, nakita natin na meron pa tayong sinumar, although kahit na medyo matagal-tagal na siya, pero okay pa naman. Or otherwise, hindi ko lang, ito ano lang, hahaka-haka ko lang. Yung sa marriage registration ba yun? Yung parang marriage ano ba, basta ilagay ko na lang siya dyan, kung saan man siya dyan, ilagay ko kung ano yung ibig sabihin nun. Kung wala talagang sinumar, kasi parang rinig ko pwede din yun siya. Tapos Turkish ID at saka passport copy ng asawa mo na taga rito. Tapos marriage registration form at saka marriage registration application form. Itong dalawang ito hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng application form at saka registration form. Paras lang naman sila, marriage registration form at saka marriage registration application form. Pero si asawa, siya po ang nag-provide nito lahat, itong dalawang to. Tapos sa visa ko naman, sa family unification purpose ko na visa, marriage certificate copy, birth certificate copy, sinumar copy, Philippine passports copy, tapos dalawang kopya ng Turkish ID ng asawa mo, tapos passport copy ng asawa mo, tapos dalawang 2x2 picture na may white background, then $60 doon sa processing fee yata yun, tapos visa application form with photo. Itong visa application form guys, magagawa nyo to through online. So ayan po siya, yung website na yan. Sa www.visa.gov.tr. So, i-open nyo po yung link na yan, tapos mag-ano kayo ng appointment. Then, doon nyo po makukuha yung visa application form na may picture nyo, kasi mag-ano kayo ng picture doon sa doon mismo sa camera. Yan. So, yun po ang dahilan kung bakit ako napunta dito. Although, madali lang po talaga ang proseso guys. Medyo natagilid lang tayo doon sa alam mo yung communication na hindi nagkakaintindihan. Kasi, nung pinadala namin si documents ko sa isa sa mga career or cargo ba ang tawag doon, nung pinadala ko siya, ang sabi nung sa cargo na side or sa career na side na binalik daw yung documents ko sa kanila. So since binalik sa kanila, meron akong na-receive na call na nagsasabi na kailangan kong pumunta sa opisina nila at magdala ng ganitong amount and then original passport ko, kasi sila daw yung magpa-process ng visa ko papunta dito sa Turkey, kasi nga nagpa-process din daw sila ng visa papunta dito sa Turkey, and then hinand over daw ng Turkish Embassy sa kanila. So nawindang ako guys, as in talagang dalawa kaming mag-asawa na nawala. Kumbaga yung asawa ko galit na galit kasi nga bakit ganito, ganyan-ganyan, na wala naman na information galing doon sa tawag nito, sa embassy na hinand over or na-receive nila, tapos hinand over doon sa carrier or sa cargo na pinadalhan namin ng documents namin. So doon po, umabot po kami doon sa pag-process ng yon, umabot kami ng 3 days yata. Kasi kumbaga ako na talaga yung nagsalita, kasi nga syempre ako yung involved, pangalan ko, lahat ng documents ko ay nandoon. Ang sabi ko sa kanila, if ever po na may mangyari sa sa mga documents ko, may mawala, ang sabi ko sa kanila, either isa sa inyo talaga ang sisihin ko kung sino yung nagsasabi ng totoo. Tapos kumbaga gumawa kami ng investigation, tawag dito, tawag doon, email dito, email doon. So sa awa naman po ng Diyos guys, after 3 days na namin yung na solve namin yung problem. Ganito pala yung nangyari. Nung pagdating ni documents doon sa Turkish Embassy, kasi nga ang nakalagay doon na address or ang nakalagay doon na pangalan sa sa concern doon sa from at saka sa to, ang nilagay ko doon sa to is Turkish Embassy lang, ganun ang nakalagay ko doon. Hindi ako naglagay ng significant name or doon kung saan ko talaga i-address na tao, hindi ko doon siya sinulat. So ang sinulat ko lang Turkish Embassy. So pagdating ni documents doon sa Turkish Embassy, so any of the employer from Turkish Embassy, they can receive it. So medyo ewan ko kung ano ba si kabayan, kung nag-isip ba siya or
ano ba yung purpose niya doon, binalik niya. Yun, aminado naman din po sila na binalik talaga nila yung documents ko doon sa cargo, pero hindi nila sinabi na sila yung mag-process. So, yun. So, continue tayo doon sa minisyo, guys. So, nung na-solve na yung yung problema na yon after 3 days na yon, same day pre-process din kaagad nung isa sa mga employer din doon na Turkish din, inayos niya. So after 4 hours yata, basta 4 o'clock na yon kasi natapos yung issue na yon around 11 o'clock in the morning, yung pagtawag nila sa amin na okay na po, ganito, humingi naman po sila din ng sorry, kumbaga misunderstanding, parang ganon. So nung araw din na yon, inasikaso kaagad. So kaya saludo po talaga ako sa Turkish Embassy sa Pilipinas. At saka dito po, talagang sila guys, yung 1, 2, 3, talagang ganun sila, yung mabilisan talaga. So after nun, sinabihan ng asawa ko na mag-wait lang kami ng 2 to 1 month na pagdating ng visa ko nga, kasi papadala pa yun dito sa Turkey. Tapos syempre, 'di ba? Dito manggagaling yung visa ko mismo sa Turkey. So, tawag nito, pinadala yung si papel ko, mga requirements ko. So, after wala pang 1 buwan, almost 3 weeks or 2 weeks nga lang siguro, guys, na-approve na kaagad yung visa ko. Siguro din may additional ako dyan kung bakit din na-approve kaagad siguro ako. Kasi nga po, way back 2017, may record na po ako dito na tourist. So, nag-tourist po ako dati dito sa Turkey. Kaya, yun po yung sinabi ko dati sa asawa ko na baka pwedeng tourist na lang. Kasi nung pag-tourist ko dito, hiningi lang yung statement account yata niya sa akin, and then supporting documents din sa tatay niya na nagpapatunay na may bahay sila dito, mayroon silang i-support sa akin na $50 a day, yung parang ganon. So kaya madali lang sa akin, kaya yun yung unang option na sinabi ko sa asawa ko na gusto ko pumunta dito as a tourist visa. So yun na nga po, after let's say 3 weeks, dumating na siya. So, nung 3 weeks na yun, guys, talaga siya, yung pagdating ngayon ng visa, pagsabi na your visa is ready na, ganito. So, since naka-ECQ ba yung tawag nun? ECQ kami, so bawal kaming lumabas na mag-asawa. Ang ginawa namin, nagbayad lang kami ng yung kapitbahay namin, ganun kamahalan, kasi nga naintindihan nila yung sitwasyon namin. So, pinadala ko si passport sa kanya, and then, kinontak na ng asawa ko na ganitong person na to, kumbaga pinalista niya doon sa Turkish Embassy para maka-entry nga doon, yung plate number ng sasakyan, anong kulay ng sasakyan, ganito, ganyan, inano niya na doon sa Turkish Embassy, binigay niya yung information, yung details ng tao na papadalhan namin sa original passport ko. Kasi nga po, kailangan talaga dapat ako mismo ang pupunta doon, kasi sabi nila may interview pa daw. So, ewan ko kung anong klaseng proseso ang ginawa ng asawa ko at hindi na ako pinapunta, wala nang interview ganap sa akin, basta kinuha na lang si visa directly doon ng kapitbahay namin. And then after that, nung nakuha na namin si visa, nag-book agad kami ng ticket, tapos yun na, andito na kami. Then pagdating namin dito, the following day, dumating kami ng September 6, September 7, nasikaso kaagad namin ni Mister yung namin, ito yung Libret de Familia. Kumbaga, ito yung international na marriage contract nila dito. Parang marriage contract talaga siya, pero ganito yung marriage contract nila. So, lang din siya, less than 25 minutes, nakuha din namin siya kaagad. So, ayan po. Yan, ganyan po yung niya sa loob. Tapos yung mga details, yan, mga yung sa tatay niya, nanay ko, tatay ko, yan. Tapos, sabi niya, pag daw, sa sunod, parang idadagdag na yata dito yung parang anak or something na ganun. Parang ganun. So, madali po yung process nila dito. Tapos,
sa sumunod din na araw, September 8, binago yung address ko. So, nilagay na yung address ko, change na nila yung address ko dito. So, nung medyo medyo may sabit din tayo doon sa pag-change ng address ko kasi nga si asawa ko is dito kami nakatira sa tatay niya. So, kailangan namin ng mga billings na galing mismo dito sa bahay namin at kailangan namin isama si tatay. So, nung time na yun, medyo okay pang panahon. So, nasama namin kaagad si tatay. Pero, nag-ano pa kami ng, ang tawag nito, ng appointment. So, 1 day lang naman. Yun ang delayed. 1 day lang kasi kailangan talaga ng i-ano si tatay. Tapos, kumbaga, yung mga lumang-lumang mga billings nila dito. Like, for example, yung sa gas nila, sa electric, sa water, yun. Kasi, may sariling bahay naman si tatay, so walang ganung kontrata na manggagaling sa kung saan about sa bahay. So, yun po guys, ang konting share ko sa inyo kung paano ako nakarating dito. Sana po naintindihan nyo dahil hindi ko po siya naintindihan. Joke lang po. So, yun na nga po ang sinabi ko sa inyo. So, kaya yun po yung proseso ng pagpunta ko dito sa Turkey. Yung marriage registration at saka yung visa ko na family unification visa. So, yun lang po. So, kung legal po kayo at kompleto kayo, meron kayong mga requirements, nasa PSA lang po lahat yon, makukuha nyo in 1 day. Yun. At saka ano pa pala guys, tawag nito, doon sa nabanggit ko nga na Sinumar, medyo ano tayo doon, yung hindi tayo sure talaga doon kung kailangan ba talaga yung marriage registral ba yon? Yung parang, di ba, pag single ka, Sinumar, pag marriage yun, parang pwede din yun siya. Yun ang pagkakaalam ko. So, i-double check na lang natin mamaya. Kumbaga, gagawa ko ng second video nito para talaga sa yung tamang pagka-explain galing sa asawa ko. Kasi nga, siguro guys, mga 2 months na laging busy si Mr. talaga. Lagi silang nag-overtime. Kasi po, ligid po sa inyong kaalaman at nasabi ko na po siguro yun sa mga dati ko pang video na ang asawa ko po ay sa grocery store nagtrabaho. So, alam niyo naman ngayong panahon na to, pandemic, si grocery store talaga ang pinaka in demand. Si kain, lahat mga pagkain nandoon. Yun ang kailangan natin ngayon. So, yun po. At saka, hindi rin siya makatanggi or hindi rin siya makapagsabi na uwi ako ng maaga. Although, isa siya sa mga namumuno, pero ayaw niyang itolerate or ayaw niyang gamitin yung pagiging pinuno niya guys. Kasi hindi rin naman maganda. Tama din naman. Ang mga staff na go overtime din, sila hindi. So, unfair na nga naman yun. So, yun na nga po guys. Hanggang dito na lang po tayo at malamig na yung kape ko. So, maraming salamat ulit at huwag niyo pong kaligtaan mag-subscribe sa channel ko guys. Medyo yung bahay kubo natin nabubungan na ng kalahati. So, sana po sa sunod natin kita mayroon na kumpleto na yung bubong. So, see you guys. God bless. Have a nice weekend. Bye.